Ngayong Semana Santa, biyaheng norte po tayo at magbisita iglesia sa mga makasaysayan at engranding simbahan sa paligid ng Cagayan River. Sa mga magbibisita iglesia ngayong Semana Santa, sa gilid ng 520 kilometer na Rio Grande de Cagayan, matatagpuan hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi halos 2 dosenang simbahan na itinayo noong pang panahon ng mga Kastila. Isa na rito ang mahigit 200 taon ng simbahang ito na siyang may pinakamataas na hugis cylindrical na kampanaryo sa buong Pilipinas. Ang itsura nito, parang wedding cake. Ito yung bell tower na tinamaan ng bala at hindi na sila gumagana. Ito ang St. Matthias Parish Church o Tumawini Church sa bayan ng Tumawini sa Isabela. Ang lagi po nilang sinasabi is napaka-unique po ng design po ng simbahan namin. Namamangha po sila. Pero ang agaw pansin talaga rito, ang kulay nitong pula. Ang ginamit kasing materyales sa fasad, sa dingding, altar, pati na ang mga haligi, hindi bato o corals, kundi bricks na kung tawagin nila, ladrilyo. Ang lupa ng Cagayan, unique siya kasi pagka niluto mo siya sa isang oven na malaki na struktura, nagiging red siya. Nating compared dito sa gawa ng mga unang panahon na napakatibay. Taong 1783 nung sinimulang ipatayo ang simbahan ng mga praileng Dominikano. Sila ang nag-evangelize ng Cagayan Valley. Ang nanguna sa construction nito, isang paring arkitekto, si Father Domingo Forto. Ang napili niyang estilo, ultra-baroque, na sikat sa mga simbahan sa Europe noong 17th century. Naging mabusisi rin daw si Father Forto sa bawat elemento na makikita sa fasad ng simbahan. May mga bulaklak, imahe ng santo, pati steering wheel o manibela ng barko. Halos buong fasad may ornament or nang sinasabi sa Europe na horror vacui or parang natatakot yung isang designer na magkakaroon siya ng blank space. Meron pang mga bricks dito na may numbers na nagsisignify sa taon kung kailan ginawa. Ito ang sentro ng Roman Catholic faith dito sa bayan ng Tumawini. Ang simbahan, idineklara ring National Cultural Treasure ng Pambansang Museo. Kailangan alagaan namin ito dahil namana pa namin ito sa mga ninuno namin at para makita pa ng mga susunod na henerasyon. Mahigit 30 kilometers naman mula sa Tumawini, nakatindig ang pinakaunang simbahan sa probinsya ng Isabela na itinayo noon pang 1624, ang San Pablo Church sa San Pablo, Isabela. Inaakalang abandonado, maihahalin tulad sa ruins of St. Paul sa Macau. Mapalad tayo, 400 years na itong simbahan. Nakakatakot naman pumasok, baka masira. During the World War II, nabomba, and then some years after that, mayroong Intensity 7 na lindol na nagpabagsak ng roofing, dagdag pa yung sunog. Gayunman, nakakapagdaos pa rin sila rito ng misa. This is made of lime, hindi siya ordinaryong semento, kaya matibay. Hindi lang siya ruins, kundi simbahan na kaya-haya. Ang ilang bahagi ng simbahan, tuluyan ng nasira. Pero karamihan sa istruktura, nakatindig pa rin. Gaya na lang ng sementadong arkong ito, kung saan daw dating nakapwesto ang choir. Hindi na namin yan gagalawin, i-restore siya kasi nakakatakot baka babaksak. Maraming bride naman daw ang binabalak na dito mag-walk down the aisle. Gusto nila na mahaba-habang pagmamartyahan. Kaya sabi namin kung gusto nila hanggang doon sila sa labas pa sa Plaza Mayor, 100 meters, ganun kahaba. Habang ang harapan naman ng simbahan, dinagsa raw noon ng mga treasure hunter. May kwento-kwento raw kasi na meron ditong nakatagong yaman. Kwento ng kapatid ko pari, nung naghukay sila dyan, nakakuha siya ng 3 coins. Itong banda dito na natapalan ng semento, ito yung dating binakbak na akala nila may nakatago. Wala naman. Nag-ugat ang kwentong may kayamanan dito dahil sa parting ito pala na dating sementeryo. During those times, kapag may patay, may pabaon sila, pero siguro mga coins lang. Wala naman sigurong gold bar dito.
Bumalag naman tayo patungong Chico River dito sa bayan ng Piat sa probinsya ng Cagayan. Dito nakatindig ang isang lumang simbahan kung saan nakalagak ang antigong imahe ng Birheng Maria na di umano mapaghimala. Sa loob ng mahigit 4 na siglo, ang Basilica of Our Lady of Piat ang nagsilbing tahanan ng antigong imahe ng Our Lady of Visitation of Piat o kung tawagin nila rito, Apo Bakit. Ang antigong imahe na nakasilid sa isang stained glass sa altar at may karga-kargang batang Jesus, kapansin-pansing iba ang kulay sa nakagawian. Nasanay siguro ang mga Pilipino na ang kulay ng mga imahe ay mapuputi. O mangilan-ngilan lang yung mga dark-skinned ang kulay. Yung iba naman sinasabi ay ito'y galing sa kahoy na maitim. At may nagsasabi naman na dahil sa mga kandila na nakatisik sa pagsamba dun sa mga santo natin, yung kulay itim na usok nun, pag hindi ka nga ng itim, sa dami-dami nun. Galing pa raw ito ng Macau, dinala sa Pilipinas taong 1604. Sadya raw itong mapaghimala. Karamihan naman sa mga kwento ng kanyang mga miracles, yung mga gumaling sa sakit, bangka nga na while they are having the bad experience dun nga sa gitna ng dagat, tinabayan talaga nila ng pagdarasal. It's a miracle because na-save yung kanilang mga buhay. Isa sa mga deboto ni Apo Bakit, ang retiradong guro at tubong Enrile sa Cagayan na si Lola Socorro. Kahit namamaga mga tuhod ko, I have to get up and attend the first mass. Walang sasakyan noon. From Enrile to Piat, imagine how many kilometers. May kwento-kwento rin na si Apo Bakit. Gala? Masingan nanda, nga mapanuyak ya kenna kan amor seko. Aruya pinamapiana nga matakit, nga umang mapasyar kan igina kanya. Nung nabiyudang araw si Lola Efigenia, kay Apo Bakit niya ipinagkatiwala ang buhay nilang mag-iina. I have 9 children. Hirap na hirap po ako sa awan ni Mama Mary, nakatapos silang lahat. Ang mayayamang kwento ng makasaysayang mga simbahan na isulat sa libro ng Spanish architect at author na si Javier Gijo. When I got for the first time in the Philippines, I was really very surprised about these buildings. I started to be interested in the heritage of Philippine churches in Cagayan Valley. It's important to know where you come from, and it's important for Filipinos because it talks about their identity. Cagayan Valley, yung mga settlements niya, katabi ng Cagayan River. Ang ilog, ang pinaka-efficient na highway ng mga tao dito sa Cagayan Valley noon. Ang bisita iglesia, isang tradisyon upang maalala mo ang hiwaga ng iyong pananampalataya at saka pagbabalik mo sa Diyos na marirecognize doon sa iyong pagdalaw sa mga simbahan. 3 pa lang yan sa mahigit 20 simbahan sa ilog ng Cagayan. Marami pang ibang pwedeng puntahan kung saan maaari tayong magnilay-nilay sa mga bahay dalanginang hitik sa kwento at kasaysayan. Isa siya sa pinakamainit na kapuso leading men ngayon, si David Licauco. At ngayong mahal na araw, si David meron daw ikukumpisal. May ilan tinatamaan ng kasakiman. Ang bango niya! Nais siyang masolo. Good morning! Kinaiinggitan ang tinatamasa niyang kasikatan at pag-usbong ng mga negosyo. At kahit pa wholesome ang packaging niya ngayon sa sambayanan, patuloy pa ring pinagnanasaan. Maraming araw ang nagkakasala ng dahil sa'yo. First time, Ginoo ko. O pambansang Ginoo, David Licauco. Somebody say, Pogi? I have something for you. Si David, bibida na rin ngayon sa pinakabagong handog ng GMA Pictures, ang comedy satirical film na Samahan ng Mga Makasalanan. Bakit hindi tayo gumawa ng church group? Dahil mahal na araw na at panahon ng pagtitika, si David may mga ikukumpisal. Ilan ng babaeng iniyakan mo?
Aba, nagbilang. Wait lang ha. Kailangan natin balikan. May mga nakukulangan daw sa pag-arte mo. How do you react to that? Can you tell us about what happened? You almost died. Yeah. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-break si Barbie at saka si Jack. Ito yung confess, di ba? Suki namin si David dito sa KMJS. Nakapagpa-happy ka ng tao. It's an honor for me. Pero unang beses ko pa lang siyang makaka-one-on-one interview. Oras na para sa True Confessions. Mr. David Licauco. David, salamat sa interview na ito. Salamat rin po na in-interview niyo ako. Marami ka raw ikukumpisal? Depende po sa inyo. Sa mga tanong niyo. Una, ikumpisal mo nga kung sino si David Licauco. Ako po ay isang aktor, entrepreneur, anak sa magulang ko na si Eden at Jolan Licauco, and a friend. Let's talk about your movie first. Ang Samahan ng Makasalanan. Ito po ang Samahan ng Makasalanan na ipapalabas po sa April 19, 2025. The premise of the story is I'm a priest. Welcome to Santo Cristo San. And I come to a new city na ang mission ko was to help them be better. Nagsimula si David ng pamude-modelo, pa-support-support. Hindi ka na maaaring bumalik pa sa loob. Hanggang nabigyan ng meteor roles. May mga nakukulangan daw sa pag-arte mo. How do you react to that? I think everyone na magsisimula po ng isang trabaho, hindi naman po talaga magaling kaagad. Obviously, before po, hindi po talaga ako magaling. Banu ako nun. Kita nyo naman eh. Nandaya siya. Pinakatumatak na ginampanan niya si Fidel, kapareho ni Clay o ni Barbie Forteza sa Maria Clara at Ibarra. Mula noon, sinubaybayan na ang roles na ginampanan niya. Kasi sabi nila, para daw magaling kang aktor, dapat marami kang pinanghuhugutan. Oh. Well, to be fair, iyakin po talaga ako. Iyakin? Oo. Last time, hinatid ko yung sister ko sa Australia. Naiyak po ako. Kasi parang, uy, ito yung baby girl ko dati ha. Tapos ngayon, big girl na. One time, pinanood ko yung brother and sister ko sa UAAP. Volleyball players kasi sila sa Ateneo. Pagpasok ko ng arena, nakita ko sila. Umalis ako. Bakit? Naiyak ako. I went to the CR, hindi ko kaya manood. And also, sa relationships, di ba? Sometimes, kapag na-overwhelmed na ako sa nangyayari, for example, sobrang mahal mo yung babae, naiyak na ako. Ilang beses ka na ba umiyak? Feeling ko sa lahat naman po ng aking relationships, naiyak ako. Ilan ng babaeng iniyakan mo? Aba, nagbilang. Wait lang ha. Kailangan natin balikan. Si... Five serious relationships, si David. Ikaw ang iniwan o ikaw nang iwan? Confession time. Yung mga iba po na sila yung nang iwan, meron din iba na ako yung nang iwan. Madali ka ba umiyak? Oo, naiyak na nga ako eh. Magaling nga siyang umiyak. Sa ibang mga lalaki, lalo na yung older generations, parang feeling nila, kabawasan sa kanila pag iiyak sila. So in your case, hindi ka nahiyang aminin na iyakin ka, Crayola. I think I'm proud naman to say na I'm iyakin. Like, this is me. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok sa pagkatao ni David nung nasangkot siya sa isang malagim na aksidente kasama ang kanyang best friend taong 2013. Can you tell us about what happened? So, galing po kami ng Tagaytay. On the way down from Tagaytay, when we got to SLEX, we hit a gas truck. Pumalahati yung kotse, nasa harapan po ako. So I couldn't breathe. I had a seatbelt injury. What happened to your best friend? I remember him getting my phone pa for me to be able to call my mom. He got into a coma and eventually dahil nag-hemorrhage? O yeah, I think so. Paano ka naka-recover doon? I was bedridden po for like 2 weeks. Siyempre, may mga moments na sisihin mo yung sarili mo. Kasi, ganun din kasi namin siyang sumama. So, dinala mo yon? Opo, oo. Tsaka nahirapan po ako pumunta ng SLEX dati.
Kasi Na-trauma ka? na-trauma ako sa SLEX. Are you okay now? Yeah, I'm okay. Ang pangalawang buhay ni David, utang raw niya sa isang guardian angel. Kapag bata ka po, ayaw niyo mag-seatbelt kasi parang hassle eh. And then, di ba po may parking boy? Tapos yung parking boy, for some reason, weirdly enough, nandun siya sa side ko. Hindi naman po kayo nag-drive. And then, sabi niya sa akin, "Sir, seatbelt po ah. Ingat lang po kayo." That stuck in me. Nag-seatbelt po ako. And kung di po dahil sa parking boy, wala po tayong interview ngayon. The seatbelt saved my life. So yung mga ganong experience, David, how did that change you? I think it's just a matter of valuing your friends and family, your loved ones, because you never know tomorrow may mawala po, hindi po ba? So I think it's always nice to let your friends and family know that you love them and you care for them. Papadala kita sa pinakamakasalanang lugar kung saan yung mga paring pinadala namin ay sumusuko. Holy Week din naman, at saka kailangan mong magkumpisal dito sa KMJS. Pwede bang malaman ano yung pinakamalaking kasalanan na nagawa mo na? Nabarangay po ako dati. Talaga? When I was 14 years old. Anong ginawa mo? Alam niyo po yung ding-dong ditch? Mag-ding-dong ka sa isang bahay, tapos tatakbo ka. Kasama ko yung mga barkada ko. Sa isang bahay lang po kami nag-doorbell for 3 days. And then on the 4th day, nakaabang na yung mga yung mga barangay sa village. Nahuli po kami ng barangay. Natawa ako doon. Pero 3 araw niyong dinodorbelan ng isang bahay. That was so bad. Huwag niyong gagawin yun. Ano nangyari nung nasa barangay kayo? Nung nasa barangay po kami, tinawanan lang po kami nung barangay captain eh. Sabi, anong kasalanan niyo? Nagdingdong. Tawa lang sila ng tawa. Dahil nagkumpisal ka ng kasalanan, humingi ka ngayon ng tawad dun sa may-ari ng bahay na yon. Actually, nadadaanan ko pa rin yung bahay niya hanggang ngayon. Pag umuwi ako, I'm really sorry. I know that was wrong. I understand. Now I'm older. I'm really, really sorry. Maliban sa pagiging aktor, si David, isa ring negosyante. Meron siyang mga restaurant at cafe. Bago lang para sa'yo. Ako po yung nag-start ng lahat. Yung Sobra Cafe, we have 2 branches na. So that started during the pandemic. I was just looking at food photos on Instagram. Sabi ko, pwede ko tong gawin. Like, ako po yung nag-pack ng food. So you're hands-on? Yeah, super hands-on. Like, all the legwork talaga po I did. Why did you see the need to go into business? Acting pays very well, di ba? During the pandemic po, hindi po ba lahat po tayo nahirapan na wala po tayong trabaho? I grew up in a family na businessman and businesswoman talaga. So from there, started studying. I studied in London Business School and then also improved on myself. Binisita namin ni David ang isa sa kanyang mga kainan dito sa Quezon City. Ilan nga uli restaurants mo, David? 5. Wow! At bago tayo magchikahan ulit, ay meron tayong konting game. I confess o I deny. I confess, you pop the green balloon. Pagka you deny, yung red balloon. Okay? David, mangumpisal ka na. You deny or you accept na ikaw ay addict daw sa gym? Accept. Yun lang yung tanong, napakadali naman. Oh. Gaano ka ba ka-addict sa gym? I work out twice a day. Twice a day? Wow, grabe. Lakas, power! Bakit ka-addict sa gym? I think ever since po kasi athlete talaga ako, diba? Basketball player po ako dati. So, never ko na siyang tinanggal sa system ko. Paano yun? Sabi nung iba, nakikita nila yung torso mo with your abs. Nagkakasala na raw sila. Ano reaction mo doon? Wala. Pero totoo ba na ayaw mo daw magsuot ng skimpier dun sa fashion show? Yeah. Bakit? Yes po, tsaka hindi rin talaga ako comfortable to remove my pants. Upper pwede? Upper okay lang po. Kasi marami ka ring fans na bata. So, good answer. David, puro ka raw pa-cute. I confess or I deny? I deny. Ayun. I do so many things po in a day. Siguro yun lang yung napapakita ko sa social media, yung pagpapakute, and kaya ako naman ginagawa yun kasi yun yung gusto nila. But actually, hindi naman talaga ako pa-cute na tao in real life.
Medyo nasa serious nga ako na side. Sorry, David, isa pang pang-intriga. David, do you confess or do you deny na ready ka na ulit umibig? Always ready naman. Anong klaseng girl ba ang hinahanap mo? Caring, smart, someone who is self-aware, someone who has dreams and goals, and someone who will support and accept my job, myself, my personality. Mahilig po ako sa chinita na hindi masyado chinita. Aside from pareho kami ni David na may dugong Chinese, may isa pa tayong connection, kababalaghan. Kasi ang KMJS madalas nag-feature ng mga scary stories. Nandito na naman siya! I'd like to ask you, kasi in the past na-interview ko na rin si Jaime Licauco. Yeah, may lolo. I think he's called a paranormal expert, Yeah. diba? So, paano yun? Marami rin kayong kwentong kababalaghan? Meron po. Tinatanong ko po yung mga, paano ko ma-maximize yung brain. And he's an expert on that. Yeah, he's super good. Do you confess or do you deny na ikaw ang dahilan kung bakit nag-break si Barbie at saka si Jack? Sige. Ito yung confess, di ba? Joke lang. Deny. Wala kang kinalaman dun sa kanilang breakup. Kahit ang tibay ng love team nyo ni Barbie. Wala po. We never texted before ni Barbie nung sila ni Jack. Never kaming nag-usap ng anything personal. Anong relationship status nyo ni Barbie? We're really good friends po. Talaga? Kasi patok na patok yung love team nyo eh, di ba? Yeah. Palagay mo bakit? Kasi magaling si Barbie acting. We're just really blessed to be given this nice of a project. It's also good na medyo nonchalant po kasi ako. Hindi ako yung hindi ako expressive na tao. Si Barbie naman medyo very expressive on the other hand. So baka gusto ng mga tao yung ganun dynamic. Any chance for that on-screen chemistry to work off-screen? I think I'm the type of person who does not force anything. I mean, who knows? I'm not closing my doors. And of course, si Barbie rin po ay kakagaling lang sa relationship. I think nasa stage po siya ng life niya na, she is focusing on herself. If you had a choice, anong gusto mong gawin? Nakikita mo ba drama or action or comedy? Gusto ko po yung ano nga yung sikat ngayon na K-drama. When life gives you tangerines. Yes. Gusto mo si Pak Bogum. Yes, ang pogi niya po eh. Sana maging ganun din ako kapogi eh. Gusto ko yung ganun yung parang binibigay sa babae lahat. Papakita mo yung love mo. May ganun kayong lalaki? Meron, ganun po ako eh. Talaga? Opo. Oo. Todo magmahal, ganun? Todo. David, baka may gusto ka pang sabihin sa fans mo and then paki-invite mo na rin yung mga viewers natin to watch your movie. Hi everyone! Thank you po for supporting me. Samahan ng Makasalanan. Please watch. Kasama ko po dito si Sanya Lopez and Mr. Joel Torre and a lot more. Maganda po yung pelikula. Promise. Lahat tayo makasalanan. Maraming mga pagkakataon na sinisisi ang ating mga sarili sa ating mga pagkukulang at pagkakamali. Tinatanong kung bakit ang iba wala na habang tayo'y narito pa. Dahil nga ba may misyon pa tayo para maipakita sa lahat na kaya nating magtagumpay at bumangon gaano man kalalim ang ating pagkakalugmok, gaano man kabigat ang ating mga pagkakasala. Basta't may pananampalataya, may pag-asa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.